Welcome back muli mga kaibigan sa bagong muling mga balita na ating mapapakinggan at mapapanood dito sa channel ng Bayan, ang Bayang Pinas. Dito, ating matutunghayan ang mga bagay na nangyayari sa ating bansa, partikular na umano sa loob na mismo ng gobyerno at lalong-lalo na dito sa kasalukuyang administrasyon. Ngunit bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa ating channel ay siguraduhin mong ikaw ay mag-subscribe, pindutin ang notification bell at syempre piliin na rin ang all upang lagi kang maging updated sa mga balitang bago, totoo at walang bias. Syempre mga kaibigan at kung mga ating mga solid viewers naman dyan ay maraming salamat naman po sa inyong walang sawang pagsuporta. At huwag din pong kalimutang magpakita ng suporta sa ating channel sa pamamagitan ng pag-like at pag-share sa ating mga videos. At syempre mga kaibigan, kung meron ka naman pong hinaing at opinyon, ang ating comment section ay bukas para sa inyong mga opinyon at mga hinaing at kung ano po ang nais nyong sabihin sa ating mga gobyerno upang mabasa na ito. Heto na nga mga kaibigan, atin nang panoorin at pakinggan ang balitang ito. Dahil na-busy tayo, no? Dito sa video na to, pasadahan natin na mabilisan. Itong grabe ho pala tong nangyaring no, rally ng nitong mga team sinusuka, no? Pambihira. Nakakuha ho sila ng 700,000 reacts. At yung 715,000 puro tumatawa. Paano ho ibablock ni Marcos Jr. to? Ibig sabihin, ganito ho sila pinagtatawanan ng sambayan ng Pilipino. Ha? Ganito ho pinagtatawanan ng ating mga kababayan ang lineup nitong si Marcos Jr. Kaya di kataka-taka sa kanyang mga public appearance, kagaya ho nitong isa na to, tingnan nyo naman ho itong mga kababayan. Kumakaway ho siya ng walang. Ganyan ho talaga pag kami medyo bangag, no? Marami kang naisip. Pambihira, oo. Wala namang kumakaway sa'yo. Ba't kaway ka ng kaway? Ano ba? Wala akong kumakaway sa kanya. Kaway lang. Kung meron hong imaginary friend, yung mga bata, yung mga bangag ho, meron imaginary supporter. Yang nakikita nyo hong yan, Photoshop ho yan. Hindi ho talaga ganyang karami ang tao. Diyan sa naturang rally na yan. Oh. Ito pa ho mga kababayan. Ito pa ho. Ito. Marami ho siyang Marami ho siyang hana sa mga nakasunod. Wala akong kumakaway sa kanya, kaway ho siya ng kaway. Baka may pagkakamalang ang merong saltik niya na Mr. Marcos Jr. Huwag ho kayong kaway ng kaway. Wala akong kumakaway sa kanya. Hindi nga ho siya pinapansin. Itong si Mamang Naka-Red, Mamang Naka-Blue. Tingnan nyo naman ho itong si Sir. Dumadaan ng presidente. Kung ano-ano Pero kung si dating Pangulong Rodrigo Duterte ho yan, naku, pinagkakaguluhan na ho yan. Hindi mahulugan ng karayom ang mga pinupuntahang lugar nitong si dating Pangulong Sa mga di pa ho mga nakasubscribe, mag 760,000 subscriber na ho tayo. Malapit na yan, konting push na. Ayun. Ngayon naman ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa pinaka-latest na speech nitong si Marcos Jr. na kung saan makikita rin ho natin ang kahalintulad na reacts doon sa ating nakita noong una. Tingnan nyo naman ho yun mga kababayan. Ito ang kanyang pagsasalita diyan sa rally ng Partido Federal ng Pilipinas. Ang nakukuha hong reacts nitong si Marcos Jr. puro lap reacts. Pinagtatawanan ho siya ng ating mga kababayan. Partida, presidente ka na. Partida, walang humpay ang pagbira mo dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero hindi ka rin nirespeto ng ating mga kababayan. Pakinggan ho natin ang kanya naging talumpati. Ito ho, tuloy natin. Parang in the mood pa rin kayo. Sumisigaw ho sila, ayuda daw. Dahil nakikita ko sa ngiti ninyo, parang Valentine's Day pa rin. Ano ho
yan ho yung mga alam nyo ho mga kababayan kung bakit kaliwat kanan at walang humpay ang pamimigay ng ayuda ng administrasyon. Dahil ho dito sa 2025 midterm election. Para pagka merong rally, meron ho silang mahahatak na pumunta sa mga speech nito si Marcos Jr. sa mga pupuntahang rally ng kanilang mga kandidato. Yan ho ang dahilan kaya yung sa loob ng halos 2 taon, walang ginawa itong si Tambaluslos kundi mamigay ng ayuda. Sana ang pagmamahal na ipinapakita natin pag-Valentine's Day, wag lang naman sana sa araw ng puso. Dapat araw-araw natin ipinapakita yan. Yan po ang pangako ng ating mga kandidato. Araw-araw na sila ay nakaupo at nasa posisyon, araw-araw ipapakita nila, ipaparamdam nila ang kanilang pagmamahal para sa Pilipinas. Ako, budol ho yan mga kababayan. Paano may papakita sa ating mga kababayan ng pagmamahal sa pamimigay ng ayuda? Yun ho ba yun? Sa pamimigay ng 1,000, 2,000, yun ho ba ang pagmamahal para sa inyo? Anak ng toka. Huwag mong ganon. Alam niyo po, nakakagulat kung minsan na ay pagka nagsimula ulit ang halalan, ang campaign period, nagugulat po kami na parang napakabilis. Ngunit nandito uli po tayo. Ngunit, alam niyo po, kahit na national lang ang nagsimula ngayon at nandito ang ating mga national candidate, meron po tayong kasama na kumpleto na ticket sa buong Pilipinas na siguro mga 18,200 ang kandidato ng alyansa. At yan po ay buong buo, solid na solid, kagaya po ng ating mga kandidato para sa senador. Bakit po ganun? Bakit yung ibang partido, bakit yung ibang magdagsasama ay hindi makapagbuo ng mabigat na tiket? Dahil po, ang kanilang iniisip lamang ay kung paano nila tutulungan ang kanilang sarili. Ako, patay tayo dyan. Yan ang nga ba sinasabi natin? Tutulungan ang kanilang mga sarili. Yang mga nasa senatorial slate mo, wala hong nagawa yung mga yan sa katagal-tagal nila dyan sa Senado. Huwag mo kaming paandaran na yung aming mga kandidato tumatakbo para tulungan lang ang kanilang mga sarili. Mahiya naman ho kayo, Mr. Marcos. At manalo ng eleksyon. Ngunit dito po sa alyansa, kaya po ang tawag sa amin ay alyansa dahil meron kaming paniniwala na lahat ng kailangan gawin para sa ating bansa ay kailangan magtulungan lahat ng Pilipino, lalong-lalo na ang mga opisyal na magiging senador, lalong-lalo na ang mga nakaupo sa taas sa matataas na opisina. Alam niyo po, kung minsan nakikita natin yung ibang partido, hindi sila nagugulat sila, natatakot yata sila sa inyo. Dahil pagka nakita ang lineup ng alyansa, kung ano-ano na sinasabi, narinig lang natin ng isang araw. Wala daw pag-asa. Kanina wala silang pag-asa, kaya papatay na lang sila ng 15 na senador. Nako, pinasok ho niya yung banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Tumitindi ho ang sagutan nitong si Marcos Jr., itong si Bangagat, itong si Tatay Digong. Yan ang problema sa mga bangag. Hindi ho nila naiintindihan yung mga patawan itong si Tatay Digong. Mantakin mo, pinalibing na ni Tatay Digong ang iyong ama sa libingan ng mga bayani. Yung mga birada na gano'n ni Tatay Digong, hindi mo pa rin nakukuha. Gusto mo na maging DA Secretary na nagdaang administrasyon, paano ka magiging Department of Agriculture Secretary? Ito si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Yung mga simpleng birada niya na gano'n, hindi mo makuha. Halatang pinapatawa lang ni Tatay Digong ang mga manunood. Pero ito ho, dahil bangag nga, tinik na ho ng seryoso yung mga banat nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pambihira. Ay, talaga, sabagay. Mahirap naman yung ibang tao. Ang iniisip lang nila, ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka kung bakit ganun. Paano ba yan? Wala hong pumapalakpak. Yung Davao del Norte ho na yan, talagang gusto hong ano yan kumbaga, gusto ho nilang
banatan talaga itong mga Duterte. Nagpunta ho siya dyan, dumagsaan napakaraming tao. Talagang gusto yung pakita, o baluarte mo yan, o di Mindanao yan, pero napakaraming tao. Pero wala ho kayong naririnig na pumapalakpak. Wala ho kayong naririnig na hinaghihiyawan. Kanina siguro nung kakapasok niya. Pero sa kanyang mga litanya, alam ho ng mga taga Davao del Norte ang karakas nitong mama na to at kung anong klaseng pamubudol ang ginagawa niya ngayon sa ating bansa. Kaya malabo ho yung mga sinasabi na ni Marcos Jr. Ngunit, maintindihan mo rin. Dahil kung ako nga ay nasa kabilang partido at itong mga ito ang kaharap natin, ay bako, may mahihirap sasabihin ko, mahirap na kampanya ito dahil mabigat ang kalaban. Mabigat ang kalaban dahil tignan yung una, kung tikilatisin natin sila ng isa't isa. Napakatingkad po ng mga record nila, napakaganda ng kanilang mga naging performance sa kanilang iba't ibang inupuan na mga posisyon sa pamahalaan. Kapag naman, kahit isa-isa sila magaling, pinagsama-sama pa natin silang lahat, ay talagang nakakagulat na ang kanilang tibay at lakas. Isipin nyo lang po, dito po sa ticket ng alyansa, 8 po ang naging senador na. Kaya alam na po nila yung trabaho. Sila po, si Senator Cayetano. Ayan na naman, binibida na naman ho niya yung mga senador, yung mga naging senador nga. Yan nga ang problema sa lineup mo, Brad. Ayan nga ang problema sa lineup mo. Majority sa mga yan, alam na nila yung kalakaran. Alam na nila kung paano magnanakaw. Saka tagal-tagal nila sa Senado kung ano-ano mga kabalbalan lang ho ang kanilang mga ginawa. Wala ho silang nagawa. Sa totoo lang ha, kung talagang mahuhusay yung mga nasa lineup na yan, itong si Marcos Jr., dapat naman ho sana, kahit papano, nakakita ho tayo ng kahit kakarampot na pagbabago nung naupo sa Senado, kagaya na lang ho nitong si Manny Pacquiao. Ano ho bang nagawa niya sa Senado? Maliban sa mag-absent, mag-boxing. Oh, yang si Soto, anong ginawa ho niyan? Binigyan ho ng napakataas na pwesto. Siya ang binoto ng kanyang mga kasama bilang Senate President noong panahon ni Tatay Digong. At hindi naman mangyayari kung alam na ho natin yon. Kung anong nangyari diyan kay Kilay, ganun ho nangyayari. Sa Speaker at sa Senate President, kung anong kumpas ng Presidente, yun ho mangyayari dyan. Sa aminin man ho natin at sa hindi. Yun ho talaga ang katotohanan dyan. Ngayon, ano hong nangyari nung naging Senate President si Soto? Yang si Amy Marcos, anong ginawa niya sa loob ng 6 na taon? Yung unang 3 taon, ayun, nagpasipsip kay Tatay Digong. Umastang kaibigan itong mga Duterte, nagpasipsip dito kay VP. Sa nalalabing 3 taon niya, anong ginawa niya? Nagparinig. Habang binabanatan itong si VP Sara, itong si Tambaluslos at itong si Marcos Jr., wala ho siyang ginawa. Ano ginawa niya? Pinaringgan lang ho itong si VP. Senator Lacson, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Rubilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Nakita niyo naman po, eto mga nakaharap po sa inyo, sila ay sanay na kapag upo nila, pagka naluklok sila sa kanilang hinahabol na posisyon, hindi na po sila magtataka kung ano yung gagawin nila. O bago ho natin o tuluyan, tignan lang ho natin ang kaibahan ng paglabas sa publiko nitong si Tatay Digong at nitong si Marcos Jr. Alin ang naiba, isipin mong alin. Tanggalin ho natin yung music, baka magurgur tayo. Ayan ho, kita nyo ho mga kababayan. Si Tatay Digong, kahit saan ho siya magpunta, talagang pinagkakaguluhan ho siya ng ating mga kababayan. At ipi-play ho natin ng paulit-ulit yan para matatak sa utak nitong si Bangag kung gaano kamahal ng sambayan ng Pilipino itong si Tatay Digong. Magtiwala lang ho tayo doon sa sinabi ni Tatay Diggs na mananalo tayo. Huwag ho kayong mag-alala sa mga sinasabi nitong si Bangag. Yan, trip lang ho niya yan. Kumbaga, yan ho ang trip niya ngayon. Bukas makalawa, iba na naman yung trip niyan, panigurado. Hindi na po magtatanong kung kani-kanino, kung anong dapat gawin. Alam na po nila ang trabaho nila. Alam na po nila kung sino kailangan kausapin. Alam na po nila kung ano ang pinakamainam na paraan para mabigyan tayo ng mas magandang serbisyo. At bukod pa ron, hindi po naman hindi lang naman sa Senado. Marami po sa ating mga kandidato ay dumaan din sa mababang kapulungan o sa Kongreso, House of Representatives. Naging congressman po, Congressman Abalos.
naging congressman po, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kaya't makikita mo po ninyo, hasang-hasa na itong ating mga kandidato sa trabaho ng lehislatura. Ano, what do you mean hasang-hasa? Hindi Hasang-hasang magnakaw? Ganun naman ba? at iba. Anak ng tokwa. Yan ang problema ho dito sa mama na to. Masyado ho siya na paghahalata. Alam na namin, kabisado na namin, alam na namin kung ano yung karakas mo, Marcos Jr. Yaang mga itatalaga mo na yan, yaang mga pinili mo na yan, yaan yung mga pwede mong hawakan sa leeg. Dati mong kalaban, dati kang binibira. Ano bang pinangako mo sa mga yan? Maipapanalo mo kandidatura nila. Pambira. Pag alam nyo ho, pagka itong mga kandidato ni Marcos Jr. natalo sa papalapit na 2025 midterm election, napakalaking bagay ho nun. Ibig sabihin, hindi na ho gumagana yung strategiya na pagka ikaw, kumbaga datihan na sa politika at gusto mong bumalik, natapos ang termino mo, kung sinong administrasyon, dun ka papanig. Pagka ito ho, natrabaho natin na maayos, kahit papaano, talaga magkakaroon ho tayo ng pagkasa. Ibig sabihin ng mga botante, medyo edukado na ika nga. Nakikita na ho nila yung karakas, yung gusto mangyari nitong mga walang yang politiko na nasa lineup nitong si Marcos Jr. Kaya wag ho kayo mawalan ng pagkasa. Bagkus, ipangampanya ho natin itong mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sigurado ho yan. Kahit mananalo ho yan. Tiwala lang ho tayo kay Tatay Dig. Pa naman at iba sa kanila, hindi lamang sa lehislatura, kung hindi rin sa cabinet positions. Dahil po, ang si Secretary Abalos, noong pumasok po kami, siya ay DILG Secretary. At si Erwin Tulfo naman, siya ay hinuwakan niya ng... Ano bang pinaglalaban mo, Brad? Si Benhur Abalos naging DILG Secretary. Anong ginawa niya sa KOJC? Walang humpay ho na, di ba, yung pang-aabuso na nangyari, paglaganap ng kriminalidad, illegal na droga. Yan ho ba may pagmamalaki nyo sa pagiging Department Secretary nitong si Benhur Abalos? Kagaya ho nang nangyari dito kay Erich Sylvester. Hindi ho siya nakadiretso kasi naharang ho siya sa CA, Commission on Appointment. Kasi hindi ho siya Pilipino, Amerikano ho siya. Di ba? Meron ho siyang pasaporte ng Amerikano kaya hindi ho siya natuloy sa Commission on Appointment. Ngayon ho mga kababayan, sa tingin ho natin kailangan ho merong magtanong sa ating mga kababayan kung bakit kung hindi ka nakalusot sa CA, paano ka nakalusot sa COMELEC? Kailangan ho natin tanungin yan. Kailangan ho natin magkaalaman, ika nga. Napakagandang performance niya sa DSWD. Si Senator Lacson naman, siya naman ang namuno ng Yolanda Rehabilitation Commission na nagbibigay ng tulong sa lahat. O yan, ibinida niya na naman ho itong si Ping Lacson kasi daw ho siya ang namuno doon sa Yolanda Rehabilitation. Para doon sa mga kababayan nating taga-Tacloban, kumusta naman ho? Kumusta naman ho ang lagay nyo dyan sa Tacloban? Kumusta naman ho yung pinagmamalaki nilang Yolanda Rehabilitation, SAR? Ayan ho si Ping Lacson. Mapanggang sa ngayon, nagre-rehabilitate pa rin ho tayo. Wala hong nangyari. Yan bang mga kalibre na mga kandidatong pinagmamalaki nyo? Bakit ho natin pinapaulit-ulit? Kasi pinapaulit-ulit din ho nilang sinasabi. Yang mga kasinungalingan na yan, pagka paulit-ulit na naririnig ng ating mga kababayan, kailangan ho nating counterin. Kailangan din ho nating paulit-ulit na ipaliwanag sa ating mga kababayan na mali ang mga sinasabi nitong si Marcos Jr. Konting push na lang ho, mag 760,000 subscriber na ho pala tayo, parang kailan lang. Ng mga nabiktima sa Yolanda at si Tolentino ng MMDA. Ang una, siya po ay ang MMDA na chairman. At masasabi ko po sa inyo, nung nandun po kami sa Tacloban at nag-aantay kami ng tulong, nag-aantay kami ng dadalhin ng mga gamit, ng mapagkain para sa mga nabiktima. Ang una pong dumating sa Tacloban na may dalang heavy equipment para ayusin yung mga, para i-clear yung mga kalsada, para hanapin yung mga buhay pa na nalibing ay si Senator Tolentino po. Siya ang unang nakarating sa Tacloban. Hindi ba yung Task Force Davao?
Hindi ho ba yun ang unang nakarating kasi sila yung pinakamalapit? Ay, taga saan ba itong si ano? Taga saan ba itong si taga South huyang si ano, hindi taga South huyang si ano, yang si Tolentino. Layo ho niyan. Malapit to ang Davao. Ang unang nagpunta doon, yung si dating Pangulong Rodrigo Duterte, hindi huyang si ano, hindi huyang si Tolentino. Ano na naman yan eh, pambubudol na naman yan. Ito talagang si Marcos Jr. Oo. Alam na po nila ang trabaho ng gobyerno mula sa baba hanggang sa taas, hanggang sa kabinete. Alam na po nila kung paano patakbuhin na maganda ang pamahalaan. At hindi lang po yun. Meron din po tayo, mga gobernador na nasa local government. Ay alam nyo po, yung aking kapatid, naging governor po, Governor Jaime Marcos ng Ilocos Norte, Governor Lapid naman ng Pampanga, Governor Bong Revilla ng Cavite, puro mabibigat na probinsya na nagawa nila ng magagandang progreso. Nako. Kasama din Para sa mga taga Pampanga, balitaan niyo naman ho kami kung anong mga nagawa nitong si Lito Lapid, ha? Sa katagal-tagal ho niya sa politika, yumaman sila sa pagkakuha rin ng lupa. Yun ho ba yun? Yung anak niya na nagtatrabaho sa CBC, yung tinutukoy nitong si Ma'am Sasurgando sa Sotat yung kausap niya, yung si Maan Lapid. O anong nangyari dito sa mga lapid na to? Lalo lang ho silang yumaman. Pagka nakakapwesto sila sa politika, lalong lumalaki ang kanilang kayamanan. Di ho natin alam kung anong ginagawa nitong mga lapid na to. Pero ang atin ho dito, hindi ho tayo nakakakita ng kapakipakinabang na mahihahatid nitong mga ganitong klaseng kandidato pagka sila nakaupo. Ang gagawin lang ho niyan, mag-a-absent o di naman ho kaya kung di ho natin siya mahagilap, nananahimik lang ho siya dun sa gilid. Di naman ho nagsasalita yan eh. Di naman ho marunong magsalita yang si Lito Lapid. Tuloy natin. ang mga mayor, city mayor po. Talagang iniisa-isa mo yung mga yung mga kandidato mo, pambihira talaga itong si Marcos. Dito, kasama rin dito, mga city mayor po. Unang-una, tuloy mo lang. si Benhur Abalos po. Matagal na mayor po ng Mandaluyong yan. Nako. Marami pong nakuha siyang premyo. Noong kinaiingitan nga namin, nung nasa local Oo. government din ako, sabi namin, Yan ang problema eh. Yung inggit na yan eh, no? Nako, ano ho yan? Lalamunin ho kayo ng inggit na yan. Yan ang problema sa inggit. Nako, yung mga panahon na to talagang ang dami yung inggit, lalong-lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Huwag mong ibida si Benhur Abalos. Ano bang nagawa niya nung nasa local government siya? Naging local government, naging congressman, naging sekretary ng DILG. Ano ho bang nagawa ni Benhur Abalos na masasabi natin? Na talagang kahit papano nalasap ng ating mga kababayan ang pagbabago sa panunungkulan itong si Benhur Abalos. Doon sa kanyang lugar na pinamunuan. Ano hong balita dito kay Benhur Abalos? Para sa local government nung naging DILG secretary siya. Kahit paano ho ba naibsan ng paglaganap ng illegal na droga? Ang nangyari ho, nagkaroon ng photo ops, yung alitagtag drug bust, di ba? Na kung saan yung mga pulis na trumabaho hindi pwedeng kausapin ng media. Anong ibig sabihin ho nun? Mga planted yon. Hindi naman ho talaga totoong nagkaroon ng ganong klaseng hulihan. Nasaan na yung Amerikano? Yung driver ng photon van, nasaan na? Di ba? Tonelada, largest drug haul sa kasaysayan ng Pilipinas. Nasaan na ho? Ano na hong update dyan sa issue na yan? Pagka naupo ang ating mga kandidato sa dito sa papalapit na eleksyon, panigurado ho tayo mga kababayan, mapag-uusapan yung mga ganyang klaseng usapin. Yung pagiging bangag ni Marcos, yung issue natin sa kriminalidad, issue natin sa pinagbabawal ng droga, korupsyon, flood control, akap, ayuda, lahat ho ng kabalbalan na nangyayari ngayon. Kahit pa paano, meron ho tayong mga kandidato na tatayo, kagaya nitong si Congressman Rodante Marcoleta, Senator Jimmy Bondoc, meron ho tayong mga kandidato na magiging boses ng bawat isang Pilipino diyan sa Senado. Yun ho kailangan natin mga kababayan. Tuloy. lahat na lang ng premyo napunta sa Mandaluyong. Paano ka naman kami? Pero ganun siya kagaling. At si Abi Binay naman, Mayor Abi Binay,
Siya naman ang humahawak ng Makati. Hindi po simple yun dahil ang Makati ang pinakamayaman na lungsod sa buong Again yung paulit-ulit na sinasabi, kaya ho inuulit-ulit ho nitong si Marcos Jr. sa bawat speaking engagement niya, yung mga kasinungalingan na yan, para ho maging totoo sa pandinig ng ating mga kababayan. Ano ho tayo? Paulit-ulitin din ho nating i-counter itong mga kasinungalingan itong mga Pilipinas. Kaya nakita natin, sa kanyang trabaho, pinasikat niya ng pinasikat ng gusto. At ang serbisyo sa Makati ay napakaganda dahil sa patakbo ni Mayor Binay. Alam niyo po, halos lahat para sa mga matatanda, para sa lahat ng may sakit, libre po lahat. At saka pag umabot ka ng 100 years old, bibigyan ka pa ng cake. Talaga naman, nakita mo kung gaano kaganda ang patakbo ng ating mga kandidato rito. At hindi po makakalimutan ang boses ng kababaihan. Dahil 4 po sa kandidato natin ay babae na hindi lang na dahil lang babae sila ay maaasahan. Hindi po. Kilala ko po silang lahat. Lahat po sila ay napakatapang. Sila po ay masigasig na ipaglalaban ang karapatan ng ating mga kababaihan, magkakaroon ng malakas na boses sa Senado para sa kababaihan. Pagdating naman, kung saan sila nanggaling, ay iba-iba po nanggaling. Baka sabihin po ninyo, alam lang nila yung Maynila, alam lang nila yung Luzon. Hindi po totoo yun. Dahil, tignan po na. Si Manny Pacquiao, taga Bukidnon, kaya lahat ho talaga ng lugar, na-cover ho nitong si Marcos Jr. Kasi ang problema ho sa kabangagan niya, di niya na humalaman kung yung talagang balwarte ng kanyang mga kandidato na pinili, no? Itong si Manny Pacquiao, kaya ho niya kinuha yan. Talagang malakas ho yan sa Visayas at Mindanao. Kasi pride ho nila yan nagbigay ng napakaraming award o napakaraming karangalan sa ating bansa sa kanyang pagbuboxing. Kaya talagang pagka binanggit mo ang pangalang Pacquiao dyan sa Visayas at Mindanao, yung mga kababayan nating Bisaya, talagang mahal na mahal ho nila ang mama na yan. Pero sana ho, dito sa isa na to, mas bigyan ho natin ng pagkakataon yung ating mga kandidato. Alam ho natin, napakaraming karangalan ng naibigay niyang si Manny Pacquiao. Kaso ang problema ho dito, hindi na ho to boxing. Okay lang sana kung makikipagsapakan lang siya sa mga na yan, kurakot Kung makikipagbardagulan lang siya dyan sa mga sirauli dyan sa pamahalaan. Kasi hindi ho yun ang suma natin dito. Ang gagawin ho niya, babalangkas ng mga kapakipakinabang na batas, mag-iimbestiga, babanggain yung mga tiwali sa pamahalaan, di ba? Tatayuan ang kamalian ng mga namumuno sa ating bansa. Ayun hong gagawin ng mga senador sa papalapit na 2025 election sa mga mahahalal bilang senador. Kaya kailangan maging mapili ho tayo. Hindi ho to laro, hindi ho to boxing, hindi ho to papugian, pagaling ang magbudot, Hindi ho siya ganon. Dito dapat mayroong prinsipyo at paninindigan yung mga kandidatong ihahalal natin. Unang-una, alam niyo naman, si Manny Pacquiao, Manny Pacquiao ng Sarangani, Jensen, si Erwin Tulfo, ay lumaki sa Davao, Davao del Norte. Davao Oriental, at saka sa Sulu, kung saan nakadestino yung kanyang ama na nagpakita ng kabayanihan. Ang unang Vicente Soto po, ang unang Senator Vicente Soto po ay galing po naman sa Cebu. Kaya ang mga ninuno ng ating butihing dating Senate President ay siya po ay mga ninuno niya po ay galing naman ng Cebu. Alam niyo naman din po ay kami ni Amy, ang nanay po namin, waray-waray. At ang mga ninuno ni Camille Villar ay galing naman, sila naman ay galing Iloilo, mga Ilonggo po. Kaya makita mo, hindi lang magaling ang ating mga kandidato sa kanilang trabaho, hindi lang sila nagmamahal kung hindi nauunawaan nila at nalalaman nila
kung ano ang hinihiling at kinakailangan ng taong bayan kahit sa buong Pilipinas, hindi lamang doon sa mga lugar na pinanggalingan nila. At alam niyo po, mas mahalaga pa dyan, hindi lang bukod pa sa kanilang talino, bukod pa sa kanilang galing, bukod pa sa kanilang karanasan, may pagmamalaki po natin na sila ay walang bahid ng dugo ng mga pinatay na libo-libong Pilipino nung extrajudicial killing. Wala po silang kinalaman dyan sa mga ganyang klase. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagbubulsa ng sako-sakong pera at pinagsamantala Pagbubulsa na sako-sakong pera. Sako-sakong pera na binulsa nyo. Sa kayo nga po, truck-truck na pera binubulsa nyo dito sa administrasyon na to. Ano sako-sako? Sa inyo, truck-truck. Ganon karami. 1 billion per day para sa flood control. Yun ang winawaldas ng ating pamahalaan. Pagka umulan ng kaunti, naku, bahaho ang ating mga kababayan. Paano mo babanatan yung sako-sakong pera ang binubulsa? Kayo, bilyon-bilyon kada araw ang ating ginagasta sa pamimigay ng ayuda, sa mga flood control, sa korupsyon, sa concert. Marami pa ho mga kababayan. Napakarami hong kabalbalan ng administrasyon na to na kung iisa-isahin natin, matatapos ho tayo mamaya madaling araw. ang pandemya at nagbulsa ng maraming pera, pinabayaan na lang na yung ating mga kababayan ay magkasakit o mamatay. Wala rin sa kanila ang sip-sip sa China na tuwan-tuwa, sumisigaw, tuwan-tuwa pagka yung ating mga Coast Guard ay binobomba ng mga malalaking barko. Hindi po sila sumasang-ayon sa mga ginagawa na hinaharang ang ating mangingisda at ninanakaw ang kanilang huli. Sila pinaglalaban po namin yan. Wala sa kanila ang meron hong pattern tong binabanatan nitong si Bangag, no? Tinitira ho niya yung tipong mga issue na kahit papaano ang bilis makarelate ng ating mga kababayan. Kaso ang problema ho dito ano na yan, naiintindihan na ng ating mga kababayan yung issue ng West Philippine Sea. Dahil yan kay Congressman Rodante Marcoleta. Kaya sa lahat ho ng lalabas sa bunganga nitong mama na to, kung kayo ay naniniwala na nabudol kayo sa mga sinasabi nito na 25 kilos na bigas, 6 million na pabahay, wala hong nangyari sa mga ipinangako nitong mama na to. Kahit ano hong sabihin niya dito sa kampanya na to, huwag ho kayong maniniwala at yuhon hong sabihin nyo sa inyong mga kamag-anak, yung inyong mga mahal sa buhay. Hindi totoo ang sinasabi nitong si Marcos Jr. sa kahit na anong speto ng pamahalaan, sa kahit na anong issue ng pinag-uusapan, wala hong sasabihing matinuyan. Dahil nga yung mismo mga pinangako niya noong 2022 presidential election, wala ho siyang tinupad. Ano ho ang garantiya natin na meron ho siyang tutuparin, meron ho siyang kredibilidad sa kanyang mga sasabihin dito sa 2025 midterm election.